mga investigasyon. So kahit sino pa ang hulihin natin dito sa baba, pag hindi natin kinuha yung mastermind, alam po ng taong bayan na tutuloy lang ng tutuloy yung systemic corruption. So kailangan po natin tanggalin yung ulo kung sino man po yun. At hanggang ngayon, nananaig pa rin yung aking pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nagdaang mga araw, para bang yung aking relihiyon, masakit sa kalooban ko madama ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, katapatan at katarungan nitong issue ng korupsyon. Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, iniimbestigahan na po yan ng katakot-takot, nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Alam po niyo nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, unang-unang ginawa po ng mga dilawan na pamahalaan noong 2010, maglabas ng Proclamation number 1 creating the Truth Commission. Hindi lamang po sa flood control projects dapat ang pag-usapan natin dito. Lalong-lalo na rin yung mga korupsyon sa ibang ahensyang katulad po ng Bureau of Customs, BIR, sa Department of Health, mga iba pa pong ahensya. Pero sa ngayon, itong panawagan ng grupo ng mga malalaking religious organizations ay natutuon dito sa nangyayaring sistema ng pag-iimbestiga. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Dahil nakikita ng taong bayan, nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga may sala. Yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon sa flood control ay hindi po naisisiwalat, bagkos ay napagtatakpan. At ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa atin lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Alam naman po natin yon. Magmula pa po noong 1987, nung mag-umpisa itong bagong konstitusyon at Kongreso ng Pilipinas, lahat ng mga proyektong naisisingit sa budget, hindi po kagagawan po yan ng mga kontraktor. Hindi po kagagawan po yan ng mga ordinaryong opisyal ng DPWH. Kagagawan po yan ng mga mambabatas. Kung sino man po sa kanila, yung mga nagsingit, nag-approve, at nakialam sa execution ng mga proyektong ito, kilala po natin sila. Pero ayaw po nilang pangalanan doon sa mga nagaganap na investigasyon. Ako nung una, ang taas-taas ng aking trust and confidence dito sa ICI nung makita ko yung composition. Lalong-lalo na nung nandoon pa si Mayor Benji Magalong. Pero nung nililipas yung mga araw, linggo,
Lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Kami ni na Jimmy, kaming mga abogado, pag sinabi nating trial by publicity na isang pa na yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, iyon ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun eh. Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Eh siguro, gusto nilang pagtakpan yung investigasyon kasi nga, meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot. At nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot na ituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatadhana rin po ng ating saligang batas, we have the right to information. We have the right to know what's happening in our government. Yun ang essence kasi ng tinatawag nating sovereignty. Magbayad tayo ng buwis, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad na mga buwis at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat pong malaman natin kung ano at paano binagastos itong mga perang binayad nating mga buwis. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation is something that is not permitted in our system. So yan po mga minamahal na kabaka, mga kababayan, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Pati na rin po kung ano po yung marites o chismis na gusto nyo malaman. Maraming salamat po. Magandang umaga, sir. Pat Santos po, Daily Tribune. Sir, tanong po ganito. Sa 17, 18, 19 yata yung malaking rally. 16. Ay, 16, 17, 18. Sir, kasi puro mga religious ano to, sa panig nyo po ba, kasama din po ba kayo sa ano, o sa lugar din po kayo para ma-distinguish yung sectoral at saka yung ano, yung sinabi niyo sir kanina, religious. Yan na sir. Sir Jim. Ang amin po kasing panawagan, gusto namin ay tumawid sa lahat po ng mga pader ng ating lipunan. So, kung saan po nila gustong pumunta, basta po sila ay nakikiisa doon sa panawagan sa ating gobyerno na ayusin na ang sistema, pumunta po sila. Meron lang very gray distinction dahil ito po ay sa amin ay sa pamumuno ng sektoral. Samantalang yung sa kabila po ay sa pamumuno ng religious denomination. Pero yung dadalo, wala pong kaso kahit sino po. Yung dadalo. No? Alam po sir, ang ano, nung nakaraang September 21, nag-cover kami sa Maynila eh. Parang yung mga nag-rally, mga Gen Z na sinasabi nila mga kabataan, parang hindi welcome yung pro-DDS, just for yung reaction lang sir. Kalimutan na po natin yung September 21. No? Hindi naman po dahil sa we are diminishing the importance of it. No? But because it was clearly unclear. Tama? Ambiguous yung panawagan dahil po na lumabnaw ba? Dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. Let us consider September 21 na without malice na lang. And consider it as the first step. And this is the second and hopefully the more effective. Pero isa lang, rally talaga, protesta ng taong bayan. Rally po ito.
rally po ito, malinaw. It is a petition, no, to the government for redress of our grievances. Hinaing nyo. Talaga, at ang hinaing natin, very clearly sinabi ni Atty. Lambino na hindi pa po tinatawag man lamang ang dapat tawagin sa mga investigasyon. So kahit sino pa ang hulihin natin dito sa baba, pag hindi natin kinuha yung mastermind, alam po ng taong bayan na tutuloy lang ng tutuloy yung systemic corruption. So kailangan po natin tanggalin yung ulo kung sino man po yun. Hindi, alam ko po, iniisip nyo na pinagtutukuyin natin either ang Pangulo or ang dating Speaker. Pero it's not necessarily them. Pero kailangan po, well, with due regard to presidential immunity, no, absolute yan eh. So doon tayo sa susunod, sa Speaker of the House. Kailangan po siyang tawagin. And I respect him, I respect his position, but why is he not being asked? He should be asked about the blanks in the budget, tungkol po dun sa mga parang unconstitutional na mga pork barrel elements of the budget. Sagutin po sana niya. Dahil kung hindi po, eto nagiging resulta, nagiging motor ang taong bayan. Thank you, sir. Yep. Gusto ko lang susugat yung tanong sagot ni Atty. Jimmy. Una, ako, saradong Roman Catholic po ako. High school pa lamang po ako nagsisilbi na sa simbahan. At hanggang ngayon, nananaig pa rin yung aking pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nagdaang mga araw, para bang yung aking relihiyon, masakit sa kalooban ko madama ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, katapatan, at katarungan nitong issue ng korupsyon. Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, inimbestigahan na po yan ng katakot-takot, nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Alam po nyo, nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, unang-unang ginawa po ng mga dilawan na pamahalaan noong 2010, maglabas ng Proclamation number 1 creating the Truth Commission para panagutin si Gloria Macapagal Arroyo at yung mga iba pang mga opisyal ng pamahalaan niya na sinasabing napaka-corrupt nila. Pumunta kami sa Supreme Court. Ako mismo nagpunta sa Supreme Court. Kasama ko si dating yumaong kaibigan natin, Congressman Edsel Lacman. Question natin yung legalidad ng proklamasyon na yun. Nanalo tayo sa Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema yung pagbuo ng Truth Commission para imbestigan lamang si Gloria at yung mga iba pang mga opisyal ng kanyang pamahalaan was unconstitutional kasi violation po yan ng due process and equal protection of the law. Ngayon, mainit na mainit itong usapin sa corruption na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahan mabuti itong korupsyon para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapatan itong mga namumuno because katapatan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public trust. Sinabi natin, pero ako talagang dismayado dito sa ginawa po ng ating simbahan. Kaya natutuwa naman po ako itong mga ibang mga simbahang malalaking katulad po
ng ating Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, itong grupo ng KOJC, at iba pang mga sektor ng relihiyon, na sila po ngayon ang nangunguna at namumuno dito sa gaganaping titipon sa November 16, 17, 18. Ako po yung nakikiisa sa kanila. Katoliko po ako, pero sasama po ako sa kanila. At nananawagan ako sa aking mga kapwang mga Katoliko. No? Kung yun po mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Hindi ko alam kung sasama po kayo sa gusto nilang mangyari. Truth Commission sa drug war o dito sa totoong pagtitipon ng taong bayan para sagutin yung nararamdaman natin kagutuman. Dahil kung meron pong korupsyon, ang kahirapan nandiyan, maraming Pilipino ang nagugutom. Lahat po tayo dito ngayon. At lahat po kayong nanonood, nakakaranas po kayo ng kahirapan. So yun lang gusto kong linawin. Ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Katoliko. Sumama po tayo sa 16, 17, 18. Hindi man po tayo makapunta doon sa Luneta, meron po gagawing pagtitipon po dito sa may EDSA Shrine. Andi dyan po. At sa People's Power Monument, dyan sa EDSA. At ando doon po tayo. At kung gusto po ninyong mapakinggan po ang inyong mga boses at tinaing, ay sabi ko, gamitin po ninyo ang inyong cellphone, social media platform, ang inyong pong magiging gamit upang maipahayag ang inyong saloobin. Maraming salamat. Sir, follow up ka. Sir Jing, after ko siya, ibigay ko sa kanya. Sir, ito na lang. Isa itong inaabangan na tanong, sir. Sa component ninyo ba, sir, sa grupo nyo, may kasama bang military? Kasi may sinasabi na merong kudita, ganyan. Parang malinaw lang yung ere, sir. Sige, unang-una na kami ay nag-aanyaya sa inyo na sumama sa 16, 17, and 18 bilang individual, no, na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon, no? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yon, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat, no, ng taong bayan, different organizations and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, no? At nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability, na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan at mga sa different sectors manggagaling. So, in fact, baka kami hindi nga magsasalita dyan kasi hindi naman kami talaga yung organizer dito, no? PDP is not the organizer. Pero kung iimbitahan nila kami, of course, we will join them, no? I believe they are going to also hold a press conference also about that event, no, kasi yung UPI. It's 3 days, walang uwian po. Oo. So, ihanda nyo na po yung sarili ninyo. Pagsasali kayo doon, magdala kayo ng baon, magdala ng kapote, magdala kayo ng tubig, banig, para nandoon tayo because we really need to express to the fullest yung galit natin. Ito, natatawa ako kasi sabi ni Yusef Claire Castro kahapon yata, I hope hindi totoo, pero sabi niya, kaya daw walang makita na problema sa flood control project sa Davao dahil hindi pa daw binabaha ang Davao, kaya dapat bahain ang Davao para daw makita yung nangyari.
siguro kailangan yatang lumuhod muna ni Claire Castro at magdasal, kasi she is wishing something bad to happen to the people of Davao just because wala silang nakitang mali sa flood control projects sa Davao City. And we are hoping also, kasi tomorrow magre-resume yung Blue Ribbon Committee. Ito lang nakakatawa, no? Ako, I believe, military naman si Senator Lacson. Paumanhin po sa inyo, Senator Lacson. Pero nakita talaga natin na taktika lamang niya yung pagre-resign niya para walang mangyaring investigation during the 1-month break of the Senate and Congress na investigasyon tungkol sa So, maraming pwedeng gawin para matahi. Nagkaroon ng, during the break na walang investigation yung Blue Ribbon, nagkaroon ng sunog sa DPWH, di ba? And nakakalungkot lamang na marinig natin yung balita that yesterday, isang back chairman ng Sorsogon ay nagpakamatay, sa DPWH. We are nakikiramay tayo sa pamilya, hindi iba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin how to handle problems. Pero ako bilang babae, bilang isang nanay, nalulungkot para sa parents at sa family ng taong ito na why does it have to happen na meron pang magpakamatay before we even realize na dapat tayo, taong bayan, ipakita na talaga natin ang galit natin sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Good morning po sa ating mga nagigiting na nasa harapan natin. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, OFW Advocate Leader, at the same time reactor and blogger. Ng DDS hindi lang babayin. Tanong ko lamang po, kasi tila meron konting kalituhan para sa aking kaisipan na ang panaragan ng iba ay hanggang doon lamang sa investigasyon na hanggang ututusin hindi pa nga umaabot kay Martin Romualdez. Ang gusto lang nila hanggang doon lang. Kasi parang po sa akin, ako po ay makikisa sa panaragan na ito at sa suporta ng buong puso kahit kamatayan, basta ang ugat ang naaalis natin. Ang panalagan po natin dito ay patuloy na pinaka-ugat ng kabubuan. Hindi lang ito usapin ng korupsyon. Usapin po ito ng kalagayan ng ating bansa. This is not a matter of politics, but a matter of nation and peoples. Ako po ay nakikisa dito, dahil OFW po ay nalilito na. Kung ano po ba talaga ang panalagan, ito po ba ipagpapaalis naman sa hanggang kila Salvi ko at kay Romualdez, pero ang Pangulo mukhang pinagtatakpan. Kasi po ang lahat ng nagpapal na ito, kung hindi po pipirma, natumili na ito, kung hindi pipirma at hindi sasang Pangulo, hindi po nagkakaroon ng mga best project. Dahil ang ugat po ang talagang dapat natin maputol dito. Kung talagang gusto natin ang isang tunay na pagbabago, simulan natin na ang dapat mismo ang Pangulo ay step down. Yan po ang ating prinsipyo, step down. Dahil kapag ang Pangulo natanggal o nag-resign o nag-step down, sigurado yung mga nasa sana ay nawawala na rin. Ito po ay usapin ng bayan at mamayan. Ang bayan at mamayan sa Tiyapo ay makikisa sa panawagan na tapusin ang korupsyon at magkaroon ng isang tunay na leader na may malasakit, may empathy, may decision making at mayroong pagmamahal sa bansa at mamayan. Maraming salamat po. Yun po ang tanong ko. Ang tanong ko nila ngayon, ano ba ang ating, saan ba tayo sasama? Diyan sa, kasi ang panawagan po talaga, meron hanggang kayo ni Martin Romualdez na hindi abot dun Kasi hindi nila ipinagbabalik sa sabi ko. May panawagan din yan. Pero para sa akin nga, ang panawagan dapat natin ay ang ugat mismo ay ang matanggal. O hindi man matanggal dahil hindi tayo nananawagan para patalsikin. Tayo ay nananawagan at nakikiusap na kung maaari para maiwasan ang malaking kaguluhan, step down. Yung will po ng ay ibigay na po ang kapayapaan. Binabasa ng buong puso para maiwasan ang isang malalang kabubuhan. Yun po, hindi po natin pinapatalsik. Siya po mismo ay mag-step down. Resign. Salamat po, Sir Edwin. Salamat po. Nauunawaan po natin siyempre ang inyong
bugso dahil po yan po ay nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo pong maigi ito, ha? Ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Pero importante po mga minamahal na kababayan, huwag nating kalilimutan yung kasalukuyang dinaranas ng ating bansa. Hindi man po tayo makadalo sa mga pagtitipon, tinatawag katulad ng darating na 16, 17, 18, at meron pa yata sa 28, 29, 30. Di ko lang alam kung alin dito ang matutuloy. Kung hindi man po tayo personal na makadalo sa mga pagtitipon na ito, lahat naman po tayo, meron na po tayong hawak-hawak na cellphone, smartphone, naka-internet tayo, free wifi. Pwede yung sumali, makilahok, manawagan, magsalita, magsabi ng inyong kaisipan at saloobin sa social media. Ano man po yung gamit ninyong platform, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, lahat sabihin po ninyo ang inyong nararamdaman. Huwag niyong pababayaan yung pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo at yung paghahanap buhay po ninyo para maging masaya itong Pasko at bagong taon kahit na. Alam naman po natin yung kinasasadlakan ng ating bayan ngayon. Dala na rin po nitong mainit na issue ng korupsyon. For the launch, you will be seeing other officers and siguro mga ordinary people from the different sectors in the coming kapihan sa PDP. So we are planning to hold this bi-monthly. So para sa ating media, abangan nyo na po itong aming kapihan sa PDP. You are all welcome to come together with us as we discuss current issues, make our point of view known to the people dahil mahalaga po na lagi tayong nag-uusap, and we are very happy that we have here both the mainstream media as well as the vloggers na present sa ating launching of the kapihan sa PDP. So you are all welcome. Magandang umaga. This is a great day for the Philippines dahil nandito po kami para ipaharating sa inyo kung ano ang mga issues na dapat nating pagtuunan ng pansin. Magandang umaga po. Ako po si Attorney Jimmy Bondo, Chairman po ng PDP Arbitration Committee. We'd like to welcome our mainstream media and our vloggers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapagkape na ba kayo? 20 pesos lang, ha? 20 pesos. Pero para sa inyo po ngayong umaga, libre po yan dahil po sa inyong panahon. Maraming salamat. We are here. Pare-pareho po tayo ng adhikain para po sa ikabubuti ng ating bayan. Napakalinaw naman po na marami pong hinaing ang taong bayan ngayon. We are here, Attorney Raul Lambino and I, being legal representative somewhat of the PDP and our former USEC Astra. We are here not to incite. Malinaw po ba yun? We're not here to incite. Rather, we are here to call on a peaceful assembly, no? To petition the government for redress of grievances. No? Hindi po masaya ang taong bayan. Napakalinaw naman po. Hindi naman po tayo natutulog sa loob ng kuweba. Napakalinaw na hindi maligaya ang taong bayan. What we want is to provide an avenue similar to the avenue created by the INC. No? We want a sectoral representation of that.
Kasi religious po yun eh. We are creating a sectoral representation nung hinaing na yon ng taong bayan, so that it is not limited by religious denominations. Ang gusto natin ay mag-create ng isang avenue na makakapagsalita tayo ng okay? Salamat po sa iisa kong fans dyan. At finally, of course, we will be opening the floor for questions after Raul Ambino. Gusto lang po natin linawin. This has to be made clear. We are not inciting. Yun po kasi lagi ang panlaban ng mga tao nakaupo. We are not inciting. Granted, there are some people, personal liability na nila yun, no? Kung meron silang mga mali na pinapahayag. Pero in general, etong mga rally nito ay panawagan po sa gobyerno na ayusin po nila ang kanilang kwadra. Dahil po ang taong bayan ay nalulunod po tayo at pinapatay na po tayo bunga po ng mga krimen, alleged, di umano ng mga krimen na ginawa sa ating budget. So pag-usapan po natin isa-isa matapos po ang mga pambungad na pahayag. Salamat po. Thank you, Attorney Jimmy and Yusik Astra. So magandang araw, magandang oras sa lahat ng mga kabaka sa buong mundo saan man po kayo naroon ngayon. Nasabi na po ni Attorney Jimmy at ni Yusik Astra ang dahilan kung bakit tayo ay naririto ngayon sa PDP. Kapihan ba ang tawag mo rito? Kapihan sa PDP. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na pagkatapos ng undas, lahat ng tao, lahat tayo, lalong-lalo na ang Pilipino, naghahanda na sa Pasko at Bagong Taon. Ano man yung mabigat na mga problemang hinaharap natin, kung minsan ay isinasantabi na natin dahil lahat ang interes magkaroon ng isang masaya at manigong bagong taon, no? Masayang Pasko at manigong bagong taon.